My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. They assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is magbibigay lang po tayo ng ating personal na reaksyon at ang ating opinion dito sa nangyayaring sigalot ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi I believe na sa Filipino citizen mga kapolitika ay entitled tayo na magbigay ng ating opinion sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So in this video ay talagang pag-uusapan natin itong politika sa ating bansa kasi nga ito naman ang titulo or pamagat ng ating YouTube channel. Kasi kahit saan ay may masasabi natin na merong politika sa sports, merong politika sa beauty pageant, and especially sa politics. So hindi talaga mawawala yan kung kaya ito po ang pamagat ng ating YouTube channel. At kung sino man yung mga naunang subscriber at sumusubaybay dito sa ating channel ay even before natatalakay na po natin ang sitwasyon ng politika dito sa ating bansa. Okay, kasi tapos naman yung beauty pageant. So for the meantime is dito muna tayo sa politics. Kasi nga yung kahit saan ka ngayon pupunta dito sa Facebook, dito sa TikTok, at most especially dito sa YouTube na kung saan ay talagang mainit ang mga diskusyon at talagang trending pinag-uusapan po itong sitwasyon ng politika dito sa ating bansa. So tayo naman bilang Pilipino ay masasabi natin na meron tayong pakialam sa sitwasyon ng ating bayan. So dito ay recently lang meron yung pahayag itong si Vice President Sara Duterte at talagang masasabi natin na mainit itong kanyang naging banta dito kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay hindi maganda ang gagawin kung ano man ang mangyayari sa kanya dito kay kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez at the same time kay First Lady Liza Araneta Marcos. So meron siyang banta. Okay, and kahapon lang is meron ng sampina na receive na ng opisina ni Vice President Sara Duterte itong sampina ng NBI at itong mga government authorities at itong mga DOJ at the same time yung mga ibang ahensya ng gobyerno. So ngayon masasabi natin na talagang itong battle ni VP Sara dito sa mga ahensya ng gobyerno ay against all odds. So talagang pinagtutulungan itong si Vice President Sara Duterte kasi mga kapolitika ang talagang punot dulo nitong lahat ay ayaw nila na makabalik na ang mga Duterte sa kapangyarihan. Kasi kung masasabi natin na fair or talagang patas itong mga diskusyon ngayon ng mga politiko, especially dito sa Quadcom, dito sa Congress at the same time sa Senate, bakit naman yung ibang issue ng ating bansa walang hearing, hindi na highlight ng media? Halimbawa na lang itong flood control na kung saan ay sobrang mainit nga na pinag-uusapan online. Saan na daw itong flood control ni Bongbong Marcos? Itong pagbenta ng ginto ng ating gobyerno, blackout rin naman po ang media doon. So idagdag mo pa yung pag-transfer ng pera mula sa PhilHealth, so kinuha rin ng gobyerno where in fact distribution po yun ng tao. So hindi po buwis ng taong bayan yun na dapat pakialaman ng ating gobyerno, but the fact na pinakialaman yun ng gobyerno at walang balita ang media, so something is wrong. So kung kaya gusto rin natin na makialam dito sa mga diskusyon kasi nga bayang Pilipinas na po ang nakasalalay dito mga kapolitika. Hindi na po yung ating personal na desire, sino ba yung dito ka sa kaliwa, dito sa kanan, hindi na po ganun. So kumbaga ang napakaraming mga Pinoy ngayon na naghihirap, and then here comes mabalitaan natin na hindi man lang binabalita ng media. Buti na lang talaga ngayon is meron ng social media kung kaya na-access natin yung mga ganong information. So basically kung talagang masasabi natin na hindi patas itong Quadcom kasi everyday puro Duterte lang ang topic nila, masasabi natin na bias at may halo itong political kasi nga
puro Duterte lang yung kanilang topic at yung ini-issue nila dito sa kanilang mga hearing. So walang issue doon sa ibang kasi wala namang benefit doon, at meron silang pinoprotektahan na someone, individual, na kung saan is itong mga nasa posisyon ngayon. Okay? So basically ayaw nila na makabalik uli si Duterte, kung kaya nga lahat na lang gagawin, all means ay gagawin dito sa mga Duterte para mapatalsik sa kapangyarihan at hindi na makabalik dito sa posisyon. So yun po ang talagang pinag-ugatan kung bakit galit na galit itong si Vice President Sara Duterte, at nararamdaman niya na yung latigo ng kanyang mga kalaban. So siya naman as an individual bilang tao ay meron naman siyang pakiramdam at alam niya kung yung may banta sa kanyang buhay, kasi sinasabi nga niya, 'di ba, na kung saan is kung may mangyari daw sa kanya, meron na siyang kinausap na tutugis dito kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marcos, at the same time kay Martin Romualdez. So ito ang problema ngayon nila Bongbong Marcos na hindi nila kayang solusyonan, kasi kung ano ang mangyari dito kay VP Sara ay talagang merong consequence na tinatawag. Okay? So yun ang aking personal na opinion dito, at panunurin na po natin mga kapolitika itong naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, at kayo na po ang bahalang humusga. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. They assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. Yes, lahat ng galaw ko, lahat ng ginagawa ko, kung saan ako, alam niya, alam nila, ganito ang gagawin sa security mo, imo-monitor ka, well, that's one threat. Well, that is a possibility. You see what they're doing right now? They are undermining my security. Hindi ko pa dinidiscuss ang galing sa PNP. Diba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, diba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. Requirement in government offices, you have to utilize money before December 31. They cannot be divulged in public. It will compromise lives and security of personnel who are cooperating or who are nandoon sa kabila na asset. You cannot. That is why it is called confidential funds.